Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin iyong unang kalahati ng buwan ng February 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena. Sir Ronald Balbuena. WZ as a Zebra. 7, letter T sa yung thanks donation, sir. Marami pong salamat. Ronald Balbuena, WZ Zebra. 7, letter T sa iyong thanks donation. Maraming pong salamat. At syempre, sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaban ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo. Aries, kunin mo lang talaga ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago na to. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of position, or makatulong sa inyo. Pwedeng maiwasan, ano? Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Meron tayong happiness and well-being, maaring nahandun yung situation na there's a hope, no? Or may mga bagay o sitwasyon na umaasa ka or maaring may mga kasiyahan na magaganap sa iba sa inyo, pero nandito kasi si opportunities are waiting. Ibig sabihin, pagpasok sa iba sa inyo is pagpasok mo dito sa opportunities na to, may tatahakin kang isang opportunity sa buhay mo na maaring iyon is makapagbibigay sa iyo ng successful and happiness in life, no? Ang nakikita ko dito, meron tayong rooster, handito yung arrogant, boastful person you should not cross. Ibig sabihin, may tao na galit, hindi kanya gusto, ganyan. Kumbaga nahandun yung point na nagiging arrogante. Yan. Na energy, kung sino man sila sa iba sa inyo. May mga well-wisher ka nga, actually, family wishes come true. Kung ano may mga well-wisher na hinihiling mo, makakamit at makakamit mo yon. Pero iba sa inyo, is papasok kayo dito sa pintuan na to. At makakamit nyo yung sitwasyon na yon. No? Ipasok mo na lang yan sa iyong sarili. And syempre, taking a vacation physically or mentally. Kung hindi naman kayo talaga na makapagbabakasyon, siguro it's time na kailangan mo magkaroon ng mentally relaxation, mag-recharge ka, kailangan mo rin ng mental peace, o kung masyadong mag-isip-isip ng mga bagay, pero pag gusto mo naman na mag-travel, o may mga travel, malayo o malapit, gawin mo. No? Andito yung pag-relax na situation o may mga traveling situation sa iba sa inyo. Taking a vacation. Yan. Kumbaga, kung pagod ka, magpahinga ka. No? Ang sinasabi, mag-ingat ka rin when it comes sa legs. Hindi ko alam why, pero may legs ako nakikita. Siguro nandun yung sitwasyon na maaaring mamumulikat ka, o kaya is ikaw or someone into your life, mamumulikat ka, may gout, masakit, masusugatan, mapapasa, o kung ano may mangyari sa legs na yun, no? Ingat na lang kayo palagi. O kaya na sa sitwasyon na there's a stepping situation, a new experience na maaring makakamit, ay maaring gagawin nyo this time, may mga new experience situation, may mga stepping up situation sa iba, gano'n. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Pagdating dito kay Taurus, nandun yung point na magkakaroon ka ng mga more on spiritual development. Ibig sabihin, mas more kayo ma-enlighten, mas magiging malakas yung pakiramdam nyo, yung instinct nyo, yung intuition nyo, yan, nandun kayo sa point na magkakaroon mga, sa enlightenment, ganun din, sa enlightenment, kasi, sulo ba tawag dyan? Sulo, and then yung, kailangan mo rin na ma-enlighten in some aspect of your life, sa sarili mo, sa iniinom, kinakain mo, sa pera mo, sa trabaho mo, sa mga bagay-bagay. Enlightenment din also is, magkakaroon ng kaliwanagan or magkakaroon ng mga kaliwanagan sa mga bagay-bagay kung sa aspeto ng buhay mo yan. Awareness also is yun nga, awareness and understanding. May mga bagay na kailangan mong mag-ingat talaga at kailangan mong maintindihan, no? Mga bagay o sitwasyon, o kailangan mong intindihin yung sitwasyon. Basta as long as nagtatrust ka sa intuition mo, mas magiging okay ka. Dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair.
ito yung situation na maaaring ikaw ito or someone into your life. So, nakita ko dito na maaring connected ka sa kanya. Pwede rin siya, yung tao na to is maaring siya yung nagkakaroon ng something understanding when it comes sa'yo or ikaw ito sa kanya. Pwedeng ganun. Ano, babae man siya o lalaki. Pero dito kasi babae. Or pwede rin yung tao na kailangan niya maging aware, di ba? Or ikaw, you need to be aware sa kanya. Pwedeng ganun. I-vice versa mo na lang. Isitipaklong, grasshopper situation in the balance that require careful handling. May mga sitwasyon or cases sa trabaho man yan, physically, emotional, kung sa aspeto ng buhay mo, sa trabaho, siguro handin yung kailangan mo, try to make it balance. Kung this is a health issue, siguro if ikaw or this person is kailangan niyang mag-ingat din sa health issue niya. No? Kailangan niya maging aware sa sitwasyon. Kung nagkakaroon ng mga rooster situation, siguro ikaw man ito or itong tao na to, siguro andun yung it's time to relax. Okay, no? Huwag masyadong mag-isip mentally, no? Kasi pwede yun na maging cause ng hindi magandang outcome, di ba? Yan ang sinasabi, kaya dito yung awareness and understanding. Yun, kailangan balance. Sa pagdating sa'yo or sa kanya rin, andun din yung kailangan siguro makinakain, mga ganun, iniinom, siguro mas more on veggie, ganyan ang nakita ko dito. Or may mga sitwasyon na need ng balance and need ng maging careful, no? Ay, panalo, two faces friend. When it comes to two faces friend, pwedeng ikaw ito, di ba? May yung mga point na, when it comes sa sarili mo, siguro ano yung point na kahit na nakakaisip ka ng negativity, malungkot, pero pagtingin mo o pagharap mo sa ibang tao, pinapakita mo na okay ka. Pagdating naman sa iba dito, kasi andito rin si Rooster, may tao, friend, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, kung sino man yan, kasi friend is lahat naman yan, is maaring may tao na nagiging doble kara, no? Ibig sabihin, may itinilihim. Ibig sabihin, pag nakaharap ka, iba yung sinasabi niya, pag nakatalikod siya, yun lumalabas yung katotohanan. Kaya mag-ingat ka sa mga double faces. Ibig sabihin, nagsisinungaling yan. Ay, the loyalty. Getting together with a friend. Maaring may tao na nag-iisip or merong tao, ikaw ang nag-iisip na maaring magkakaroon ng union, pwedeng sa babae na to, or kinakailangan, kung ano man yan, or getting together with basta relationship din kasi ito no friend. Or nahanda yung pagiging loyalty. Ibig sabihin may tao na napaka masyadong close sa'yo, nahanda yung loyalty ng situation na yon or ng loyalty niya sa'yo or ikaw sa kanya. Pero mag-ingat ka pa rin, di sa friend and a friend. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakakausap mo o ng nakakasalamuha mo o ng kaibigan mo is nagiging totoo sa'yo. May doble kara, no? Ingat ka na lang din. Warning, you of a problem either now or in the future. Mag-ingat ka na lang din, kaya nandito rin si Torch sa nakikita ko dito, is kailangan mo talaga maging aware and maging understanding at magkaroon ka ng more trusted sa iyong intuition, no? Kasi may mga problema na nangyayari noon na pwedeng mangyari muli sa mga susunod, no? O kaya kung problema ngayon, kailangan mo rin matutunan kasi yun. Kasi andito yung enlightenment. May mga bagay ka na kailangan mo matutunan ngayon na sitwasyon para sa mga darating pa na in the future na problema mo is alam mo na yung gagawin mo. No? Yun sa point na yun. And then, mag-ingat ka rin sa finger. Hindi ko alam ano yung finger. Ikaw or someone into your life, pwedeng itong babae na to, pwedeng a friend, or pwedeng kamag-anak, ganyan, or sa'yo. Yan, pwede hoping hindi naman maputol, di ba? Hoping hindi naman mapaso. Hoping hindi naman makagat ng pusa, makalmot o ng aso, di ba? Yun, o ng manok. Ingat ka pa rin. Yun. Baka mapaso, mahiwa, makutsilyo, wag naman maputol, maipit, maingro. Yan. Basta mag-ingat ka when it comes sa legs and finger. Pagtabihin natin to. Pwede na doon yung point na may tao dito na duduro-duro. Pwedeng ganun ha. Or ikaw duduro-duro sa kanya. Kasi andito rin si Kat. O kaya sabihin nila na, ikaw yung may kasalanan, ganyan, ikaw yung may sala, ganito gawin mo, ganun gawin mo, ganyan gawin mo. Pwedeng ganun. It's depende kasi sa ano no? Sa mga tao. Kung iba-iba kasi kayo na pwedeng maganap. Tingnan natin ang energy ni Aries. Mag-ingat na lang kayo. Energy mo.
Energy po niya, 1 to 15 na February 2026, Aries. Your energy is the Fool. Ano pong ibig sabihin ni Fool? The Hierophant. Okay. Ang energy na nakukuha ko sa iyo, 1 to 15, Aries, andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gusto mong umpisahan or gusto mong matapos. Nandun ka sa point na yun. Parang nahandun yung fate, no? Parang you have a fate in that situation and then parang may gusto kang i-pursue or may mga bagay ka na pinipilit mong ayusin. Siguro may mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan in some aspect of your life. So, nakita ko dito. Kaya, ang nakikita ko sa iba sa inyo is medyo may mga iniisip kayo na bagay-bagay. Na you want ng freedom dun sa sitwasyon na yun. Na gusto mo nang maumpisahan, gusto mo nang matapos, nandun ka sa point na yun. May mga ipinaglalaban ka, no? Sa nakikita ko sa iyo. Maraming pag-iisip na nangyari, medyo magulo nga lang, no? Sa nakikita ko sa ito. Medyo nagkakaroon ng mga sadness, nagkakaroon na you feeling lost, ganyan, nagkakaroon ng mga battle thought situation. Pwede rin to sa kasi na ano na medyo may mga complicated situation sa nakikita ko sa iba sa inyo, pwede nga ano. Sa iba naman sa inyo, parang may hinihintay ka. Parang nandun ka sa point na may hinihintay ka or naghahanap ka ng something options in life or parang you don't know how to proceed. Parang nandun ka sa point na yon. If you take it action or not, if you're deciding to stay or you want to go, parang nandun ka sa point na yun, parang you want to something discover something. Pwedeng sa iba, kuhanin mo lang sa'yo. O kaya may mga nagkakaroon ka ng options in life. O maybe nandun yung point na you want, may gusto kang i-prepare or you something preparing situation, may mga ganun. O, yun na nakikita ko, nagkakaroon anticipation situation. Nagiging ano, parang iba dito is parang hindi mapakali. Nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa inyo. Dito. And sa iba naman, sa iba dito is energy mo is something, you want something freedom in some aspect of your life. Parang nandun ka sa point na parang gusto mong umasa or umaasa ka na may magiging magandang wakas yung isang sitwasyon na gusto mong gawin sa buhay mo. Nandun ka sa point na yun. Pero pag ifinurso mo siya, why not? Pag naghihintay ka lang, walang mangyayari. Yun na nakikita ko It's more on thinking and sadness. Kasi ano ko nakikita sa'yo dito. May mga parang pag-uusap or agreemento, parang ganun. Pwede rin kasi ito is nasa isipan mo lang. Pwedeng ganun. Baka busy ka lang. Marami ka lang iniisip. Pwede rin na nagkakaroon ka na pakikipag-usap sa isang tao na malapit sa'yo. Pwede this is a mother figure or magulang or nakakatanda sa'yo. Pwede gano'n. Parating kay Aries. Or kung sino man yan, pwede rin kasi sa karelasyon. Baka dito sa babae na to. Iba. Parating po. Okay. Paki-explain sa akin to, universe. Parating? Okay. The night and the night. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. Kuhanin mo lang energy mo dito. Ang nakikita ko kasi sa iba dito, nandito ka sa sitwasyon mo na parang nagiging slow yung movement or may mga slow decision making, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Nagkakaroon ka ng mga indecision situation. Nagkakaroon ng mga worrying, fear, anxiety, stress, nalilito. Pero sa nakikita ko sa iyo dito is
alam mo sa sarili mo paano mo uumpisahan yung isang bagay o isang sitwasyon in life, kung ano man yan, nagiging mabagal ka lang, no? Dun sa point na yon. Or pwede na i-stay ka lang dun sa part na yon kasi nalilito ka. Pwede na doon sa point na nagkakaroon ng mga delay. Diba? May mga dinidelay ka, may madidelay, or may magkakaroon ng delay situation. Pwedeng ganun, or dinidelay mo lang. And then also, ang parating din sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, is, meron kang sitwasyon na gusto mong fokusan, na gusto mong ma-achieve, pero nagja-jungling ka dito. Parang, nandun ka sa point na hinahayaan mo yung si universe ang parang umaasa ka na lang dun sa sitwasyon na yun. Parating din sa'yo is magkakaroon ka ng connection when it comes to a family related itong taon na to, no? Yun ang nakikita ko. Pwede rin ito kasama sa trabaho. Yung iba sa inyo, marami daw kayong gagawin na multitask, multiple priorities. May mga bagay ka na gusto, na you want to evaluate para nandun sa point na yun. Ako nakikita sa iyo. Parating sa iyo. Hindi ko lang alam kung iba dito sa nakikita ko either ikaw is bibili ng bahay or vehicles or magpapagawa ng bahay or vehicles or yun yung trabaho mo. Pwedeng ganun. Or yung thinking about situation about dun sa sitwasyon na yun. Or may mga pag-uusapan kayo related to a family matter, to a vehicles, territorial, o kaya bahay, lupa, mga ganyan. May mga pag-uusapan ako na nakikita sa iyo. Yun, iba sa inyo is merong getting together, ganyan. May mga getting together situation. Siguro, iba dito is mga getting together ng family unity, reunions, close relationship, sa iba, ganyan. May mga community or maraming tao kasi ako nakikita dito, siguro magkakaroon ng mga union, mga ganun, reunion, something o pagkikita-kita ng family, yun ang nakikita ko dito. Or kaibigan man siya. O pwede rin na may mga pupuntahan ka na mga something celebration. Kung ano man celebration yan, pwedeng ganun. So nakikita ko sa'yo dito. Tsaka magpahinga ka raw. Hindi ko alam mo Sabi dito, magpahinga ka. Parang you look tired sa ibang aspeto ng buhay mo. Tingnan natin yung money mo, ha? May kukonek sa'yo kapamilya. Pwede may mga pag-uusapan kayo related to a money. Related sa mga mana, sa iba. Yung mga ganun. May mga pag-uusapan sa mga task situation. Anong parating? May matanda, May matanda ako nakikita. Maaaring may matandang kukonek sa'yo. Dito, kapamilya, katrabaho, parang ganun. Basta matanda. Hindi ko alam kung yung matanda na yon is sinusuportahan mo siya or inalagaan mo siya. Basta may patanda. Iba sa inyo may aso. Tingnan natin. Dapat iwasan. May mga travel, malayo o malapit. Or nahando yung point na gusto mo mag-travel, pero hindi naman pwede. Mga ganun. Kaya nagkakaroon na pagja-jungle. Dapat iwasan. Dapat iwasan. The moon. The moon talaga, universe. Mukhang malungkot lang. Malungkot lang ang feg. Oo nga, no? Medyo malungkot ka dito, no? Kasi may hoping hindi naman lahat. Sana hindi lahat. But dito sa sitwasyon, maaring may nalaman kang katotohanan o may malalaman kang katotohanan. Kasi may lungkot. Hindi ko muna sasabihin yung dapat iwasan. May lungkot kasi ako nakita. Is there nagkaroon ng mga pag-isolate, may mga unfulfillment or may mga bad news situation. Hoping hindi lahat. Kasi nandito kasi si Moon.
neither may naka-receive ka ng hindi maganda, pwedeng ganun. Or may mga bad news situation. Sana hindi lahat. Sana hindi lahat. Pero dito sa sitwasyon is may konting afraid situation, no? Parang parang may nalamang katotohanan or sa iba is may malalaman kayong katotohanan kaya. Sa dapat mong iwasan, siguro dito sa nakikita ko sa card, iwasan mo yung mag-overthink. Ganyan. Hindi kasi siya makaka-good. Yung overthinking, kasi magkakaroon talaga siya ng physical and mental illness ka dyan or makakaroon ka ng pag nag-stick ka doon. Yan, kung kulang ka sa tulog, magtutulog ka, wag naman magtutulog, magbawi ka lang ng tulog, ganyan. Iwasan mo na ma-disconnect ka to fulfill something into your life. Siyempre, huwag kang mag-isip ng negativity, don't feel empty and feeling drained, wag ganon. Sinasabi dito, may mga bagay lang talaga, difficult yung decision pero kailangan mong harapin. No, may mga bagay na kailangan mong harapin. Masakit man, painful man yung choices o yung situation at the end, but you need mong harapin yung desisyon o yung takot na yon ang sinasabi dito. No? Iwasan mo na malito or i-delay o magkaroon ng mga pagpapaliban. No? Ma-overwhelm when it comes to information, mga bagay, magkaroon ka ng mental turmoil, iwasan mo din yon ang sinasabi dito. Iwasan mo na hindi mo alagaan at mahalin din yung sarili mo dito, no? But you need to be careful. Iwasan mo yung mga frustration situations na nakikita ko. Kung may mga bagay na need to cut it, let it go, eat. Yun ang sinasabi dito. And syempre, don't go to the flow situation, ang sinasabi dito kasi we have the three of swords. Ibig sabihin, pag nag-go ka lang sa sitwasyon mo na meron ka ngayon, and then overwhelm ka more, pwedeng mag-cause yun ng negative outcome sa sitwasyon mo. But always try to make it balanced din kasi ang sinasabi dito. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tsaka, ganun din. When it comes siguro sa salita, mag-ingat ka rin. Ang sinasabi dito. Siguro iba dito nagpipigil kayo, no? Okay. Kamusta po ang love ni Aries? 1, 2. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, Aries, family, love. Three of Swords. Aries in love. Okay. Okay, when it comes sa love, iba dito, family related, dito. Okay, when it comes sa love, something sneaky. Comes sa love. Ate, may love ba darating sa akin? Pwedeng may nakakausap ka dito, but you need to be aware. Sa nakikita ko dito. Kasi parang hindi maganda. Dito sa card na nakikita ko, hindi maganda yung energy niya. Sabi sa inyo, may mga namatay na, kapamilya, kakilala. Siguro in the past. Kasi naglalabasan talaga sila, negative card. Something abandoned. Hindi ko alam kung inabandonahan mo o inabandonahan ka. Yun, pagdating sa love, yes, meron. Maaring may nakakausap ka or merong bigla kang makakausap sa iba sa inyo. Pwede rin na ito is this sa past. Pwedeng ganun. Pero titignan ko yung sa past. Dito, iba dito maaring may nakakausap na kayo. But you need to be very careful. No, sa nakita ko. Kasi hindi kasi maganda yung energy niya. May pagbabackstab, tsaka nagiging liar. Ito. Meron tayong Sagittarius, Aquarius, Leo, Scorpio. Yan. Aries, Cancer. Yan ang nahandito. Also, we have the Gemini. Also, merong Libra, no?
Yun ang nakita ko dito ha. Well, kung ano mang element siya, so nakita ko dito. But mag-trust ka lang dun sa intuition mo kasi medyo magaling magsalita itong tao na to. As in, ingat-ingat lang para ano, wag pa bigla-bigla, no? Baka bigla kang mapaso. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon kasi ng third party dito, no, sa sitwasyon na ito. Nagkaroon ng pag-hide na situation, nagkaroon ng ending, nagkaroon ng pag-backstab. Pero ang nakikita, wala naman akong nakikitang movement. Pero ang nakikita ko dito, may communication. Hindi ko alam kung nagte-text kayong pareho or magkakaroon ng communication or text message situation. No, within the 8. Ganyan, 4 to 8. Yun. Days man yan, weeks man yan, hours man yan. Yun. And then, ang sinasabi, ikaw or siya to ha, sa iba na, kasi ang nakikita ko sa niya, gusto pa rin niya ng thinking about something getting together. Andun sa point na yun. No? Pa rin. Pero may family na ata to. Kasi may family ako nakikita. Either ikaw yung may family or siya may family. But there's a family connected ako na nakikita dito sa connection na ito. Either may karelasyon na talaga siya or pumasok ka sa buhay niya na may pamilya siya. Or ikaw, vice versahin mo na lang. Kasi ko naman binagay yung pangalan mo. Kung kayo naman is naka-connected kayo nitong tao na to, maka na namang masaya kayo pero may lungkot sabi ka. Sana wala kayong third party. Dito sa nakita ko may third party. Kung sa wala namang, alam niyo na yan, kung may third party kasi sneaky yung energy nito, no? Kung kayo naman is walang third party in this connection, hindi lang ikaw yung kausap niya. Hindi lang ikaw yung kausap niya. Sa iba dito, siguro nagkaroon siya ng family na or connected with someone sa may mga third party or ikaw yung may familia, no? Pero nagiging sneaky yung situation, may mga kausap pa rin siya, may something hiding situation pa rin ako nakikita, tapos hanggang dumarating na naman na inaamo-amo ka na naman, mga ganong sitwasyon. Magkakaayos na naman, aamuhin na naman. Galileo, ano ba? Well, kung yan yung buhay na gusto mo, okay lang naman kasi love is blind. May mga bagay kasi na kailangan matutunan in this relationship. Alam mo, kasi hindi tayo papasok ni universe dyan sa sitwasyon natin hanggat kasi papasok tayo dyan kasi may matututunan tayo. Pero kung babalik-balik ka dun sa sitwasyon na yon at hindi ka matututo, uulit lang yung cycle na yon. Mag-i-stay ka dun na paulit-ulit na ganun yung sitwasyon. Kasi gusto ng universe na matuto ka. Ganun lang yun. Ang money po ni Aries. Kamusta po money ni Aries? Diba dito, ang connection nyo, like a friendship lang eh. Ganyan. Kasi handito yung friendship, like a friendship lang, yung connection ng iba dito. Friendship, my friendship and my family member. So, may ganun eh. Yun lang. Yung iba, happy naman sila sa mga single, happy naman din sila sa family nila, sa na-achieve nila, sa mga friend nila, yung mga single, nandun sila sa point na yun. Money. Ano yun, universe, sa money niya? Okay, when it comes sa money mo. Sa money mo naman, hindi ko naman nakikita na empty ka, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ko nakita na empty ka pagdating sa money. Siguro na-handle lang yung point na may mga hinihintay ka, no? Na situation. Siguro may mga kung ano man yung ginawa mo in the past, siguro hinihintay mo yun, tinatanaw mo yun, kung kailan yung magiging result nun, kung kailan mamumunga yun, kung kailan magiging okay yun. Pwedeng ganun. Nandito naman yung you will enjoy the reward of success kasi dahil sa effort na binibigay mo. Hindi siya empty sa nakikita ko dito. No, nandun yung planning na maaaring nagkakaroon or nagtithinking about pag-ipon, no, sa ganun. Mas marami lang siguro yung lumalabas. Pero okay lang naman din kasi hindi ka naman nag-empty. Alam ko naman na yung handling, no, the situation. Kumbaga, nabibili mo naman din yung gusto mo. Ganyan. Nandun din naman yung mga achievement and reward and abundance pagdating sa money mo.
andun yung strong situation mo na na nagkakaroon naman siya ng level up sa iba or kinakailangan mo na medyo na, if ever na nahihirapan ka, kinakailangan mo siguro na magkaroon ka ng disiplina to leveling up pagdating sa pera. Mas higpitan mo yung mas maraming lumabas dahil sa pumasok. Nandun lang yung sa point na yun. Yan, yung iba dito parang there's an investment situation or maybe nandun yung pag-iipon or yung investing something in life. Ganun. Payo. Advice. Anak ko, ang trip po. Death. May namatay sa inyo? Lagi ko nakikita sa iyan eh. Actually, kanina pa nga yung nakikita ko eh. Ano po yung tower? Okay. Okay. Mamaya na advice ha. Dito sa nakikita ko sa'yo dito, meron kang ikabibigla, ikagugulat, or ikakashock na isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng related siya sa family, pwede siya related sa kapatid, pwede siya related sa basta kapamilya siya, or sa boyfriend mo, anak, sa taong kakilala mo na, ganyan. Or kung ano man niya, ikakabigla, ikakashock, o ikakagulat. Yan, may mga revelation situation sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko Okay, when it comes sa advice, may mga bagay ka na need to work it out. Ang bagal talaga ng takbo mo. May mga decision making ka na nagiging mabagal. Ganyan. Iba dito, nandun ka sa point na may mga dapat isaayos na sitwasyon o may pagsasaayos na gagawin o dapat isaayos. Yun ang nakikita ko Comes sa advice, this is a time to start a new beginning in life. Kumbaga, nasa sa yung action, yung sitwasyon nasa sa yung movement, yung sitwasyon na yun. If you want a stability or maging okay yung sitwasyon, mag-action ka. Yun ang sinasabi rin naman. You need to going toward to a new situation. Kailangan sa isa positive motion, pursue mo yung idea mo, and yun, it's up to you to make it happen. Kumbaga, nasa iyo yun. And syempre, mag-trust ka daw sa intuition mo. Make a fresh start to begin something, or it's time to change, or umasa ka. Pero yung opportunity na yun is depende talaga sa iyo ang sinasabi, At saka handin din yung sitwasyon na take it action and be adventurous. Kumbaga, gawin mo yung lahat, or gawin mo yung kakayanan mo. Gamitin mo yung kakayanan mo to be stable in life or to be stable sa sitwasyon na yun. May mga bagay rin kasi na kailangang isaayos, i-work it out, i-develop, ganon, and baguhin. And have faith. Yan. I-renew mo daw yung paniniwala mo rin. And be idealism, tsaka be creative. Trust into your intuition. But dito parang naghihintay ka ng sign? Or maybe natin yung mga questioning, self-questioning in mind na nakikita ko iba dito is feeling stuck. Yun lang naman ang masasabi ko. Follow your heart in a good way. Make it reality. Arigato naman, say God bless.